te laisse avec tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous dans ton divan. Et quand tu es seul pendant un instant, embrasse-moi. Quand tu voudras, embrasse-moi. Pwede din ma-punta na about sa history sa Lighthouse Household. First po is, pwede din makutan na kung sa imong anak. Annabelle Line na Pacquiao. Annabelle Line na Pacquiao. Sige po. Ano ikaw yung pinakaunang pangutan na ba sa history sa Lighthouse? Pinakauna po is, kung restore ka na ba sa Line Ancestral House sa lungsod sa Lianga? Sa family house. Line of House. So, ang ganda po is, ang sa mga espesyal na arkitektura sa balay na pamanaging. Isa na Spanish style house. Kanang makita ninyo, kanang picture dyan sa bintana nakita ninyo, sa sliding door, mauna siya ang simag mo sa balay mo siya, mauna ang type of earth, ano ka na dito para sa hangin. That is why mga ganyan type na house, mahangin. Kasi open man ang ilalim dito sa tapos. Notice the old ano is big windows, sliding windows, and yet the air in. Ang risk ko nila. Pagkatulo po is, ganun na ilan sa arkitektura ang balay na isunod sa kaliwat ni Enrique Line. All this lang style. Yung mga dabigan type houses, mauna siya. This is Indonesian architecture style. Mauna siya ang all the Spanish type na siya. Bitat ko na lang, nagkailangan naman na siya commercial. Actually, sila lang before commercial na siya. Pharmacy, general merchandise, Cupra. Na kay Ikaw ba po is, isang epekto sa lokal na komunidad sa Lianga sa bahay na gipaman ng it becomes a landmark as one of the oldest houses. As one of the oldest houses. So, unsa ang papel sa balay na pamanang Yes, it is reason as a heritage site for all houses that is still existing today during the Spanish time. Last na po. Unsa ang mga langkang nga gihingo aron ma-preserve ang balay nga gipaman? Gimitin lang yun. Gimitin. Pero wala may plano pa. Wala pa, yung artislas. Kasi ang poste niyan is made of magpuno. Solid na siya. And it is not cut, it is talagang magpuno. It lasted because yung structure na is made of hardwood. It was built in 1902. The original house is this one only. Yan katong dito sa side, it is only gidugang na after the war. But before 1955, open na siya. Kanang pinangadanan, open na siya. It was only mga after the war, na nakuha niya ka ng mga buslok diya sa Bangtaw. Tunak sa panahon sa gira na mag-ibu up, nakita ninyo dagay mga buslok. Ano sa kaya this is a reclaim area. This is a shoreline namin dito. In 1960s, this was reclaimed. Shoreline pa ni kaya dito bye-bye pa na. Bye-bye, this is part of the coastal countryside yan.
kini dire nga may value kayo. Ibutang nila yung basit doon is 1902. The mark 1902 napadiha kaya lang simento naman na tabunan. Mo nang may balok ko kayo. Naaman diya magdula ko ganay kami nya naaman niya pag simento ka ng simple progress everything is cemented. So natabunan ang marker na nailingin ka ng muhon bitaw 1902. Unsa ka mahinungdanon ang parola sa Lianga? Bali, ang parola, useful siya. Kay mao na siya ginagamit sa mga mananagat tungod sa iyang light, di ba? So mao na guide sa mananagat sa ilang pagpanagat, labi na kung ang panahon maulan, ngit-ngit, ana. So mahinungdanon ang parola aron sila makabalik pag-uli. So, pwede ba nimo sir ipaambit ang mga mahinungdanong hitabo o istorya bahin sa parola? Ingon nila nga kanang parola murag mga 1960 siguro nagihimo, dili ko sigurado ana. Wala man tagi anak-anak nga panahon. So bali na mo na ginagamit sa una sa mga kuan pod barko nagabiyahe og Lianga og Cebu kanang mga cargo. Gamit po na nila kung mo dunggo sila diri sa Lianga kay sa kilid sa parola kanang gikuanan og coastal road karon pantalan man na sa una. So napoy sila baligay nga light kung mosulod sila mo dunggo. Giunsa pagtabang sa parola sa kultura sa Lianga? Sama sa giingon ako ganina nga ang mga mananagat, kung managat sila, ginagamit nilang parola as guide. Unya ka nga lugar sa parola kay gitungtong man na sa islet. So aduna po yung mga tradition or culture diya sa mga tao nga kanang gitawag og magtambong sila kanang mangisda nga halos kung kinsay mo adto pwede siya ka harvest kanang gitawag nila nga tambong nga pangisda. So nila mag-aabot ang tao dito magtinabangay sa pagkuhan sa pukot then magbahin sila sa ilang nakuha nga isda. Unsay talagsaon nga mga arkitektura sa parola? Ang talagsaon nga arkitektura sa parola, kung mabantayan ninyo sa entire Philippines, ang Lianga lang yata ang parola, di ko sigurado ana. Ang Lianga lang ang nakabutang siya sa tubig yun mismo. Kasagaran parola nagyud sa land nga area. Siya kay islet man siya. So mao nang unique siya. Unya gi-feature na sa land bank na katong kalendar nila nga beacon of hope. Nakalimot ko sa year mga sometimes sa 2013 to 2016 yata. Ingana nga mga year, hindi na ko sure. Basta gi-feature na sa Land Bank of the Philippines ang parola sa Lianga. Okay. So, unsay epekto sa parola sa lokal nga komunidad sa Lianga? Gawas sa guide sa mananagat, ang Lianga nag-promote og tourism. So, napoy mga turista nga manto sa parola, magpa-picture, kanang kagabi kung nasa light, magtanaw dito, magtambay. So, dugang siya attraction sa tourism sa lungsod. So, unsay papel sa parola sa adlaw-adlaw nga kinabuhi sa mga lumulupyo?
kuan katong gingon ako kanina kahit sa mga mananagat o diha po sa parola kanang mga walay klase, walay trabaho, muanha diha ang mga tao magbanding-banding ana mga ligo, mangisda. So nahimo po siya sa unang panahon, labi na mingaw pa ning Lianga, nahimo po siya murag kay wala pa resort kay sa una, diya po sila mag-relax sa parola. Okay. So unsay mga laka nga gihimo aron maampingan ug mapreserba ang parola? Ang local government nag-propose og rehabilitation na ng parola kay nadaot man na. So nag-submit sila sa GIESA, Tourism Infrastructure, kalimot ko sa meaning, Economic Zone Authority o GIESA, sa Department of Tourism na agency nga naga-funding sa mga tourist spots. So bali, so para mong proposal wala pa man na fundingan nila. So ang pag-protect na lang ginapantayan yun na po sa LGU Lianga sa atong pulis nga di po na i-vandalize, dauton sa mga tao. Mara to sir, thank you.